Ayan, so hi guys, good evening, good day, and welcome back po sa tutorial natin. HG naman tayo guys, no? Hydraulics and Geotechnical Engineering. And may playlist din po tayo sa PSAD and MSTC, kaso kukunti pa lang yung nandoon eh. Hindi ko pa na-update kasi siya guys, since medyo busy pa. Okay, switch G naman tayo. Alam ko yung iba dito, napadaan na lang siguro sila. And feeling ko mini-basic na lang nila tong topic na to since nasa refresher na, no? Parang kunti na lang, or 2 weeks na lang, board exam na siguro, binibasic na lang talaga tong HGE. Pero gayon pa man, hopefully makahelp pa rin to sa inyo, especially sa mga self-review, no? Sa mga walang review center. And ayun, try po nating discuss yung mga problems na lumabas during the November 2025 C-board exam. Sige, problem number 1 po tayo. Ito pala guys, no, during my exam, di ko alam kung sa ibang set ganun din, pero ang nangyari nun, from number 41 to 50, situational po sila. So, talong situations po yun na lumabas sa amin. And yung from number 1 to 41, or 40, ano sila guys? Itemize po sila. Doon na yung mga problems, yung mga terms, ganyan, mga objective, ganyan. Tapos 41 to 90 to 50, 19 dami naman doon. Situational naman. So yung mga situations na yun, yun yung mga una nating di-discuss dito sa playlist natin, dito sa YouTube. Umipiyok na ako ah. Sige guys, problem number 1 tayo. So itong mga problems pala na ilalagay ko dito, no, disclaimer lang, hindi po sila exact problem na naalala ko during my exam. Similar lang po sila. Although yung concept nandito naman eh. Okay, so game. Number 1 tayo, or situation number 1. Basahin ko muna yung problem. Sabi dito, a concrete dam of a trapezoidal cross-section with one face vertical has a thickness of 0.6 meters at the top and 4.2 meters at the bottom. So siguro try muna natin i-draw yung dam natin dito, yung trapezoidal dam po natin dito. So sabi dito sa problem, mayroon daw po tayong trapezoidal dam wherein yung trapezoidal dam daw po natin ay mayroong thickness sa top na 0.6 meters. So lagay ko lang yung dimensions guys, no? Thickness po natin sa top, 0.6 meters. And then, sa bottom naman, sabi dito, 4.2 meters naman. So, ang thickness po natin dito ay 4.2 meters naman po yan. Ano pa? Sinabi din sa problem na, yung isang face daw po ng dam natin or trapezoidal dam ay vertical. Okay? So, ito po yung face line. Assume na lang natin na nasa left side po yung vertical face natin. Or pwede rin kung gusto nyo, ganito yung drawing nyo, baliktad. Andito yung vertical face ninyo. Tapos, incline naman sa my left side. Pero ako kasi nasanay ako sa ganitong figure eh. Basta sundan nyo na lang na isang face natin ay vertical siya. Okay, okay na yan. So, sabi pa sa problem, yung height daw po ng dam natin ay 7 meters. So, height po ng dam natin, ilagay ko na lang din guys, no? Yung height ng dam natin dito, equivalent po yan sa 7 meters. Tama ba yung drawing ko? Tama yan. Ano pa? Sinabi din sa problem na mayroon daw po tayong horizontal base. So, itong base natin, horizontal po yan. So, tama naman yung figure natin. Ano pa? And the vertical face is subjected to a water pressure and the water standing 6 meters above the base. So, ito po yung base natin. And above that, 6 meters above that, meron daw po tayong water level or meron tayong tubig. Assume na lang natin na nandito yung tubig natin, guys. Okay? Halimbawa, nandito po yung tubig natin and ang height po niyan ay 6 meters daw po siya. Ayan. So, ito daw po ay 6 meters. Okay? And sabi din sa problem na the weight of the concrete is 24 kN per cubic meter. Ilagay ko na lang din yun. Gama ng concrete natin, guys, ay 24 kN per cubic meter. Okay? Sige guys, basahin na natin yung mga tanong. Wait lang. Lagay ko lang to dito sa kapila para hindi kayo malito. So for number 1, sabi dito, determine the total hydrostatic force of the dam in kilonewton. So total hydrostatic force guys, alam ko, gamay na gamay nyo na to kasi na-discuss naman na siya during your fluid mechanics, no? To be specific sa may hydrostatic force, no? Si FH. So sige, alam number 1 tayo. For number 1, we are asked to solve for the FH or yung ating total hydrostatic force. And dito sa FH, di ba meron tayong formula na sinusundan or ginagamit dito? And apply lang po natin yun. Yung formula po natin dito ay gamma bar H area. Pero ano pa yung area na i-consider natin dito? Ito bang area po ng trapezoidal dam? Hindi po, no? Kasi ang area po na i-consider natin dyan would be the vertical projection of the water dito po sa ating vertical face. Okay? So, i-project lang po natin yan vertically. Ang magiging projection po natin dyan will be this one. Parang ganito po siya. Wait lang, try na ako. Ayan.
Ano ba yan? Ang hirap mag-drawing, no? Hassle. Hassle? Spell hassle. HU. Ay, nawala siya. Wait lang guys. Medyo ano eh. Ayan. So, tama na to siguro. So, ito po yung vertical projection ng dam natin. And take note, magiging rectangular po yan. Kasi pagdating po natin sa dam, take note po natin na ang analysis po natin dito palagi ay palagi po yung 1 meter strip. Or palagi po tayong nakukonsider ng 1 meter strip. Parang ganyan siya guys. Ito yung dam natin. And ang consideration po natin palagi dito ng analysis natin, take note ay 1 meter strip po yan palagi. Okay, parang paganto yan guys. 1 meter po ito. Or ano pa ba yung mga ginagamitan natin ng mga 1 meter strip? Kasi yung mga mahahaba, yung mga retaining walls, ganyan. Dams, itong problem natin dito, 1 meter strip po yung analysis natin dito. Okay? And ito pong vertical projection na tinitingnan natin dito, ito po yung projection natin dyan sa may likod. Parang ganyan siya. So, kaya siya naging rectangular vertical projection. So, therefore, ang magiging width po natin dito, equivalent po yan sa 1 meters. 1 meters. Ang dami namang 1 meter yan. So, 1 meter po ito. And ang height po niya, of course, kung ano po yung height ng water natin sa may isang side ng dam. Okay. So, dito meron tayong gamma. So, since tubig po ito, basically, ang gamma po na i-consider natin dito will be gamma ng water. 9.81 po yan. Okay. So, lagay ko na lang, no? Baka gamitin niyo yung gamma ng concrete. Hindi po, no? So, ang gamma ng water natin dito ay 9.81 kilonewton per cubic meter. And then, ito pong H bar naman natin, guys. Take note, yan po yung distance natin from the centroid papunta po doon sa water level. So, from water level to the centroid of our vertical projection. So, since rectangular po ito, andito lang naman po yung centroid po niya sa may gitna, no? Lagyan natin ng ano, guys. Para aesthetic. Aesthetic. Parang ganyan. Wow, tama. Perfect yung ano natin. Yung pinaglagyan natin. So, ito pong distance na to, ito po yung H-bar na i-consider natin dito sa problem. Ano ba tong distance na to, guys? Kalahati lang po yan ng 6 meters, no? So, ito po yung H-bar natin. Lagyan ko lang siya ng label. Kasi kayo wala. Joke lang. So, 3 meters po ito, no? Or kalahati lang po yan ng 6 meters. So, therefore, ang H-bar natin dito ay 3 meters po yan. And ang area naman po na i-consider natin dito, guys, take note po natin na ito pong area nung vertical projection. And that is 1 meter by 6 meters. Or base natin 1. Tapos height naman natin ay 6 meters. So, equal po ito sa 6 meters squared. Ayan. So, guys, substitute na natin. Ang FH po natin dito, bale, equal lang po yan sa gamma ng water na 9.81. Ang bar H po natin ay 3 meters. Sige, lagyan natin ng unit, no? Para makapag-unit analysis tayo mamaya. Tapos, ang H bar po natin 3 meters. Tapos, area po natin ay 6 meters squared. So, dito as you can see, meters times m squared, m cube po yan. And meron tayong m cube dito sa may denominator. So, basically, magka-cancel na po itong unit natin dito. And we are left with our unit na naka-kilonewton. So, therefore, dito solve lang po natin ang magiging value po ng ating FH. Equivalent lang po yan sa, type ko lang guys, no? We have here 9.81. Ay, tangina na pala yung sagot. 9.81 times 3 times 6. So, this give us, ayan, 176.58 kilonewton. So, ito na po yung ating FH. 176.58 kilonewton. Ayan. So, number 1, no? Yan po yung sagot natin for our number 1. Or, pwede rin naman, ang gawin ninyo, kapag mga ganito yung tanungan, ay apply lang po natin yung concept na ang ating force equal lang po yan sa weight. Ginagamit nyo ba to? Yung force natin, I mean, equal lang po siya sa volume. Okay, ginagamit nyo ba yung formula na to, guys? Itong force natin equal sa volume. Ayan. So, volume ng ano? Volume po nung pressure diagram. Kumpletahin ko lang, no? So, dito, kapag water, take note natin, guys, kapag water, kapag soil, ganyan, palagi pong triangular yung magiging pressure diagram natin. So, parang ganito bitsura ng pressure diagram natin dito. And take note, ang meron lang po tayong pressure diagram dito, guys, ito pong ano lang, no, sa may vertical side lang po nung dam natin na mayroong tubig. Itong tubig lang po yung lalagyan natin ng pressure diagram. So, dito, habang lumalalim, syempre, mas lumalaki po yung pressure natin, no? Kasi mas denser po yung ano natin kapag mas malalim yung depth. So, parang ganting ano natin, guys, pressure diagram natin dito. Take note, pressure po yan, no? Siguro napag-aralan naman po natin si statics. Pero recall pa rin natin dito. Wait lang. Okay? So, pressure diagram, guys. So, basically dito sa may bottom,
andito po yung pressure natin. And ang pressure po natin dyan, take note lang guys, na equal po yan sa gamma H. Okay? And then dito yung FH, take note po natin na nag-act po yan somewhere below our center of gravity. And below po that, yan po yung tinatawag natin na center of pressure. So, center of pressure po yan. Pero ang kagandahan guys, pagdating po natin dito sa pressure diagram, kunin lang po natin yung centroid nitong triangular pressure diagram natin. Doon na po natin malolocate yung yung centroid po nung or kung saan po nag-act yung ating FH. So kapag dito sa vertical projection, syempre sa may center of pressure po siya nag-act. Andyan po yung FH natin. Pero pagdating natin dito sa may triangular pressure diagram, take note, nag-act po yan sa may dito, sa may natin guys. Sa may centroid. Assume na lang po natin nandyan yung centroid natin. Baka magamit pa rin natin mamaya. So, ano na ngayon yung solution gagawin natin dito? So, unang step guys, isolve muna po natin yung pressure natin dito sa may bottom ng pressure diagram. So, to solve for that, we have yung pressure, equal lang po yan sa gamma H. Or yung gamma natin dito, 9.81. Ang height po natin dito ay 6 meters. Ito pong height ng water, no? 6 meters po yan. So, naka-KP yung masasolve natin dito kasi pressure siya, no? Solve lang natin guys, pakita natin. We have 9.81 times 6. Ilan to? 58.86 kilopascal, no? 58.86 kilopascal. So, yan po yung pressure natin. Ngayon, para makuha po natin yung force, take note, equal lang po yan sa volume time pressure diagram. So, basically, yung force natin dito, equal lang po yan sa, kunin muna natin yung area nitong pressure diagram. Tapos, times po natin siya mamaya ng 1 meter. Kasi 1 meter po yung strip natin na ginamit. Okay? So, area muna. Area po natin dito, area ng pressure diagram, that is 1/2. Ang base po natin yung pressure, height po natin 6 meters. Okay? So, ulitin ko lang, area, 1/2. Base po natin ay yung pressure. Ang height po natin ay 6 meters. Tapos, mag-times po tayo ng 1 para sa 1 meter strip. Okay, so therefore, dito substitute lang natin guys. No? Gusto ko lang to konti para magkasya tayo ng kasya po yung solution natin. So therefore, dito substitute lang natin. We have 1/2. Ang pressure po natin sa bottom ay 58.86. Tapos height po natin na 6. Tapos times po natin ng 1 para maging kilonewton po siya. So mag-unit analysis pa rin tayo. Yung TPA guys, naka-ano yan eh. Kilonewton per square meter. Itong 6 dito, height po yan. So basically, naka-meters po yan. Pero kapag nag-unit analysis kasi tayo, ano pa lang yan eh. Meter, cancel natin yung dito. So kilonewton per meter pa rin siya. Pero take note, naka per meter strip kasi tayo. Kaya mag-times po tayo dito ng 1 meter pa rin. So basically, ang F po natin dito will be, check natin kung same lang siya dun sa unang solution na ginawa natin. We have 0.5 ng 58.86 times 6 times 1. Ilan kaya to? Yan, 176.58 kilonewton. So, pareho lang po siya dun sa na-solve natin kanina. No? Ayun. Ayun. So, meron na tayong force F or ito po yung ating hydrostatic force na nag-act sa may vertical side ng dam natin kung saan po may tubigs. Okay, malinaw? So, yun. I hope na nasundan nyo guys. No? Ayan, number 1 pa lang yan. May 2 and 3 pa pala. For number 2 and number 3, we're asked to solve for the resisting moment sa may dam. Ano ba yung resisting moment na yan, guys? So, take note kapag sinabi nating resisting moment, siya po yung nagre-resist sa pagtaob po nung dam natin or pag-overturn po ng dam natin. Okay? And syempre may mga forces din po tayo na i-consider kung ano po yung nagre-resist ng overturning. Okay? So, dito muna tayo. Take note guys, no, na si resisting moment tsaka si overturning moment, nag-act po yan palagi sa may toe natin. And ang toe po natin somewhere, located po yan sa may downstream. Upstream kung asan po galing yung tubig, andun po yung hill. Downstream naman kung asan po yung, or saan po yung part na walang tubig. Yun na lang. Yun yung palatandaan ko eh. So dito, andito yung upstream kasi natin guys. Andito po yung upstream natin. Andito naman po yung downstream natin. And somewhere, andito po yung downstream natin guys. Basically, dyan po natin matadagpuan si toe. Lagyan natin ng label, no? Kasi kayo wala. So, meron tayong toe dito. And take note sa toe, dyan po nag-act yung dalawang moment na meron tayo. We have si overturning moment, siya po yung magpapataob sa dam natin. Tapos, si resisting moment naman, counterclockwise po yan, no? Parang siya po yung naka-counter sa pagtaob po ng dam natin. Okay, malinaw yun? So, basically, para ma-solve po natin si resisting moment, kakailanganin po natin ng mga forces na kukontra dito sa pag-overturn ng dam natin. So, ano ba yung mga forces na yun?
So take note guys na ang nagre-resist po sa overturning ng dam natin ay yung mga weights mismo ng dam or yung self-weight po ng dam natin. Okay, so ito po guys yung dam natin. So since trapezoidal po yan, no, hirap namang kunin kapag isa-isahin po natin yung isa-isahin nating isolve yung weight ng dam considering this cross-section trapezoid. So kadalasan ang ginagawa ko, kinukuha ko po yung and hinahati ko po ito sa dalawa. Yung isang hati, andyan po yung rectangular. Sa pangalawa naman, andyan po yung trapezoidal. So ito yung dalawang weights natin guys. Take note yung mga weight nag-act po yan sa may centroid, no, or center of gravity nung shape natin. Since ito guys ay ano lang naman siya, rectangle, sa gitna. Ito naman since triangular siya, so basically sa may 2/3, 1/3. Okay, 1/3 dito sa may face and 2/3 naman from dito sa patusok. No? Okay, so ito yung weight 2 naman. So, dito para ma-solve natin si RM, kakailanganin muna natin si weight 1 and weight 2. Singit ko na lang siya dito guys sa may sa may dito sa may space dito. Sayang naman yung space. So dito, solve muna natin yung weight. Di ba ang formula ng weight guys, equal lang po yan sa gamma ng concrete times volume ng concrete. Weight 1 po muna tayo. So solve for weight 1, i-consider lang po natin itong cross-section na ito. So ang area po niyan, 0.6 times 7. Pero take note, area pa lang po yun. Volume po yung kailangan natin kunin eh. So times pa natin siya ng 1. Tapos i-multiply na lang po natin siya sa gamma ng concrete na 24. Okay? So dito we have 24. Yan po yung gamma ng concrete. Kilonewton per cubic meter. Times our area na ito, 0.6 meter by 7 meter by 1 meter. So here, 0.6 meters times 7 meters times 1 meters. So cancel na po dito si cubic meter. And ang masasolve po natin dito ay yung value po ng weight 1. Solve ko muna guys, no, kung ano itong weight 1 natin. Ang weight 1 po natin bale ay we have 24 times 0.6 times 7 times 1. Ilan to? So we have 100.8 kilonewton. So weight 1 pa lang po yan guys. Kilonewton. And weight 2 naman po tayo. For weight 2 naman, consider naman po natin itong cross-section natin dito. Sa may triangular po na part. Natakpan pala. Ito, sa may triangular po na part. So, gamma ng concrete muna tayo. We have 24 kilonewton per cubic meter times volume po ng concrete. Consider po natin itong triangular cross-section dito. That is 1/2. Base po natin, kailangan natin itong side na to. Ano pa yung side na yan, guys? Dali lang naman yung isolve. Kasi binigyan na tayo nung ito pong side na to, 0.6 po ito. So therefore, 4.2 minus 0.6, 3.6 meters po yan. So ito po ay 3.6 meters. So ngayon, we have weight 2 na equal po yan sa 24 kilonewton per cubic meter times 1/2. Base po natin ay 3.6 meters. Height po natin ay 7 meters. Pero take note, mag-times pa rin po tayo dyan ng 1 meter strip, no, para maging kilonewton po siya. So dito cancel na po si cubic meter. Mga meters, cancel na rin po yan. So therefore, ang weight 2 natin dito, equivalent lang po yan sa, solve lang din natin, no? We have 24 times 0.5 times 3.6 times 7 times 1. Ito ay 302.4 kilonewton. So ang weight 2 natin guys ay 302.4 kilonewton. Okay, so meron na tayong dalawang weights, no? Ngayon, yung mga weights po na yan, i-moment lang po natin yan sa toe, masasolve na po natin si resisting moment. Ganun lang po yun, guys. So, dito ang gawin lang natin, para masolve po natin si resisting moment na tanong sa tanong po sa number 2, no? Ang gawin lang natin, consider lang po natin itong diagram na to. Kopyahin ko na itong buong figure, no? Baka magamit natin eh. And, for number 2, ang tanong po sa atin si resisting moment, CRM. And para ma-solve po natin si RM, ang gawin lang natin guys ay mag-take lang po tayo ng summation of moment dito sa my toe. Okay? And take note, ang i-moment lang po natin dyan ay ito pong mga resisting moments natin. So ano ba yung mga resisting moments natin dito? So basically, ang RM po natin will be, we have yung weight 1. Tapos ang moment arm po ni weight 1 ay, ito po, itong distance na to papunta sa 2. Weight 2 naman, ito pong distance na to papunta din po sa my 2. So here, weight 1. Ang weight 1 po na na-solve natin, si 100.8. Ang problema ulit natin dito guys, kung ano po yung distance ng weight 1 papunta sa my 2, no? Ayun yung isang problema natin. Pero, di naman siya problema kasi alam naman natin i-solve or alam naman natin yung location po ng centroid ng bawat
shapes natin dito. And so ano ba tong shape na to? Rectangle. So ang distance po niyan papunta dito, kalahati lang po ng 0.6, that is 0.3. Okay? So ang distance nito bale ay, lagay ko na lang din, no? Para mas detail po yung solution natin. Sige, i-detail pa natin. Kahit na hindi na magets yung solution natin. So ang distance po na yan ay 0.3 plus ito pong distance na to, 3.6. Okay? So yan po yung moment arm ng weight 1 natin. So lagay ko lang, ang moment arm natin dito ay 0.3 plus 3.6. And then plus ulit natin siya sa may weight 2. Ang weight 2 po natin guys, equal po yan sa ito, 302.4. Sulat ko lang din, no? So we have 302.4. Ang distance po nung weight 2 natin papunta dito sa may 2, ano naman yan guys? 2/3 po siya nung 3.6. Okay? So 2/3 po to ng 3.6. Susulat ko lang din, no? Ito po ay 2/3 ng 3.6. So basically, masasolve na po natin si RM. Ang RM natin dito bale ay, solve lang natin, no? We have 100.8. mali na pindot ko. 100.8 times 0.3 plus 3.6 plus 302.4 times 2/3 po ng 3.6. Fast forward nyo na lang guys, no? Para hindi nyo ako panoorin mag-type. Medyo matagal kasi. Ayan. So, ang sagot natin dito ay 111,118.88. Dami namang 1 yun. So, here, 1118.88 kilonewton meter. Okay? So, yan na po yung sagot natin for number 2. Next naman tayo. Ano ba yung tanong sa number 2? Ay, next number 3. Factor of safety against overturning naman. FSO po yung tanong sa atin. Natakpan pala ulit. Ang tanong sa atin sa number 3, ano daw po yung FSO natin? So, singit ko na lang siya dito. Ba ito pwedeng isingit? For number 3, guys, you're asked to solve for the value of FSO. Ngayon, para ma-solve po natin sa FSO, take note lang po natin yung formula. Okay, so may formula tayong kailangan kabisaduhin dito. Ang FSO po natin, factor of safety against overturning, ay yung resisting moment po natin na RM, divide lang po natin sa may UM. Okay, so against overturning. So basically, against overturning tayo dito. Dito po sa baba yung overturning natin. Okay, so dito meron na tayong RM eh. OM na lang po yung kailangan natin i-solve para ma-solve po natin si FSO. Ngayon, si OM kasi, equivalent lang po yan sa ano muna tong overturning moment. Kapag sinabi nating overturning moment, guys, yan po yung mga pwedeng mag-cause ng pag-fill po nung dam natin. So, ano ba yung mga yun? Andyan po si hydrostatic force. Ito pong hydrostatic force natin, no? Pag sobrang lakas po ng force na to, syempre kaya niyang pataubin yung dam natin. And as you can see here din sa my figure natin, si FH, ang rotation po niyan papunta sa 2 ay clockwise po yan or overturning moment po yan. So basically, ang overturning moment po natin dito, si value po ng FH, i-moment lang po natin siya sa may 2. Ano ba tong FH natin guys? We have 176.58. Tapos, ang distance po niyan papunta dito sa may 2 ay, ano ba yan? 1/3 po nung 7. Okay? So, ang distance na to papunta sa 2 ay 1/3 po ng 7. So, dito we have 1/3 po nung 7. Okay, ito na lang ginamit natin guys ha. Ito na lang pong pressure diagram. Mas madali kasi siya eh. Instead na ito po yung gamitin ninyo, ito pong vertical projection, mas mabilis kapag ito na kagad yung gamitin ninyo. Kasi kapag ito, dadaan pa tayo sa pag-solve ng eccentricity. Medyo matagal ulit yun kapag solve nyo pa itong eccentricity. Huwag na yun, no? Dito na lang tayo, rektahan. Para makuha natin itong distance na to. And take note, triangular lang naman to. So basically, nasa 1/3, 2/3 po tayo. Or centroid lang po yan ng centroid lang po yan ng triangular. Mali pa pala yung nalagay ko. Instead, this should be 6 meters dapat. So 6 meters to dapat. Buti hindi ko pa na-start sulatin. So ito po ay 1/3 times 6. So ilan muna to? Ang OM po natin bale ay, solve ko lang din guys ha. 176.58 times 6 divide 2, divide 3 pala, times 2 lang yan. Ito ay 353.16 kilonewton per meter. Ay, per meter pala. Ay, per meter. Ang kulit. Kilonewton meter. So 353.16 kilonewton meter. So basically, meron na tayong OM, meron naman na tayong RM. Masasolve na po natin sa FSO. Ngayon, ang FSO po natin guys, equal lang po yan sa, kunin lang po natin yung ratio ng dalawa. RM natin is 1118.88 divided by our OM na 353.16. So,
SO po natin guys ay, solve ko lang, no? We have 1118.88 divided by 353.16. Ay, wait lang. Ba't na pala yung laptop ko? Sana mag-save. So, ang sagot natin dito ay 3.168, no? Unitless po ito kasi magka-cancel po yung unit natin. So, kilonewton meter po ito pareho and magka-cancel lang po yung unit natin dyan. So, ang sagot po natin dito will be 3.168. Ayan, so ito na po yung end ng situation number 1. Check lang natin yung mga sagot. For number 1, we have ito, 176.58, letter D. Number 2 naman, 1118.88, letter B. Number 3, 3.168. Ayan, so letter E naman siya. Okay, so I hope na nasundan, natakpan pala ng calculator, ito yun. So, 176.58, 1118, plus 3.168. Ayan, so I hope na nasundan nyo guys. And, ayun, sana nakatulong. And ko na itong meeting natin, wow, umabot tayo ng 26 minutes. Thank you for watching and sana abangan nyo pa yung ibang lecture natin guys. See you po sa situation number 2. And, ayun, bye-bye.